Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Lunes, July 14, 2025. Sa wakas po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, umaksyon na po ang Supreme Court tungkol po sa petition ni BP Sara Duterte na ideklarang walang bisa ang impeachment case na pending ngayon sa Senate for trial. Ang rason po sapagkat ayon sa kay BP Sara, itong fourth impeachment complaint which is pending trial before the Senate as an impeachment court is void ab initio for being unconstitutional in violation of the 1-year bar rule, sapagkat sa ilalim po ng saligang batas, dapat isa lamang impeachment complaint ang ipafile sa loob ng isang taon laban sa isang impeachable official. Sapagkat kung maalala po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, mayroon pong naunang 3 impeachment complaint na nakapinding sa Kamara. Pagkatapos po, after several weeks, yung pang-4 na complaint, yun po ang napirmahan ng mga congressmen with about 215 votes to constitute the same as an articles of impeachment. So yan po ang na-file sa Senado. Pang-4 po yon. Kaya according to the petitioners, ng kampo ni BP Sara, void ab initio o walang bisa sa simula pa lamang itong fourth impeachment complaint na nakafile ngayon sa Senado which is pending for trial. Ang ginawa po ng Supreme Court dito, inagpapaliwanag ang Kamara kung in details kung ano talaga ang nangyari doon sa 3 naunang complaint at saka dito sa fourth impeachment complaint for the Supreme Court to determine whether or not there is really a violation of the Constitution. Ngayon, ang sinasabi naman po ni Congressman o Congresswoman De Lima, unconstitutional daw po itong ginagawa ng Supreme Court sapagkat panghihimasok ito sa gawain ng legislative body, specifically tungkol sa impeachment, which is exclusive business of the Congress, both the lower house and the Senate. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito pong sinasabi ni De Lima, panlilin lang ito po sa bayan. Sapagkat katulad po ng nabanggit natin nung una pa man sa mga nauna nating vlog, ang Supreme Court po under Section 1, Article 8 of the 1987 Constitution ay may kapangyarihan po upang tingnan kung mayroong grave abuse of discretion committed by any government agency or instrumentality. At sabi nga natin, itong impeachment court is an instrumentality of the government to remove impeachable officials. Kaya nga po, yan ay napapaloob sa saligang batas under the judicial power of the Supreme Court to determine whether or not there is grave abuse of discretion committed by any government agency or instrumentality
amounting to lack or in excess of jurisdiction. Take note po na itong order na ibinigay ng Supreme Court kung saan hinihinga ng paliwanag both ang Senado at ang Kamara tungkol sa petisyon na inihain ni Pepe Sara laban sa Congress relative to this impeachment case is decided in bank. Meaning, sinabi po natin in bank, yung 15 justices of the Supreme Court. Sila po ay as a body nagtulong at gumawa ng ganitong kautusan. Paano sasabihin ni De Lima na unconstitutional itong ginagawa ng Supreme Court? Samantala, ang sinasabi nga natin, ang Supreme Court ang final arbiter of what is constitutional or not. So, ang ibig sabihin ni De Lima, mas magaling pa siya sa Supreme Court para sabihin niya na yung ginawa ng Supreme Court ordering both the Senate and the lower house to answer is unconstitutional, samantalang it is only the Supreme Court who can tell whether a certain act is constitutional or not. Tingnan nyo po how illogical, how misleading itong sinasabi ni Congressman De Lima na unconstitutional. Napakabalento na po. Siya ang magsasabi na ang ginagawa ng Supreme Court sa pag-issue ng nabanggit na order ay paglabag sa saligang batas. Samantalang ang Supreme Court lamang ang pwedeng magsabi kung nilabag nga ba ng isang tao o isang ahensya ng gobyerno ang saligang batas o hindi. That is the truth of the matter. Kaya po sinasabi natin, even yung mga nauna nating vlog, na may kapangyarihan ang Supreme Court para pakialaman itong impeachment na ito. Pagkat kasama yan sa kanyang exclusive judicial review power. So, dito po pinagpaliwanag, tinitingnan o tinatanong ang Kamara kung binigyan ba nila ng due process si Inday Sara. Ano pa ibig sabihin nun? Ang ipinail ba ng Kamara ang impeachment complaint bago ito maging articles of impeachment na pinirmahan ng 215 congressmen? Binigyan ba nila ng pagkakataon si Pepe Sara upang sagutin ang mga sumbong laban sa kanya? Sapagkat ang due process po, the right of due process is applicable in all respects. Ano po ang sinasabi ng Saligang Batas, Section 1, Article 3? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, impeachment complaint is in effect deprivation of property because that is employment at karapatan yan. That is the right of the Vice President. So before that right of being a Vice President can be removed of here, she should be given a right to due process under the Constitution. Kaya po, pinagpapaliwanag ang Kamara ng Supreme Court. Binigyan nyo ba siya? Was she accorded with the right to due process? Meaning, binigyan ba siya ng pagkakataon para sagutin yung mga sumbong laban sa kanya at that level? Sapagkat evaluation at that level by the lower house is tantamount to preliminary investigation on the part
of the lower house or House of Representatives for them to be able to determine as to whether in fact there is probable cause against BP Sara with respect to all the complaints against her. So yan pong malaman ng gustong malaman ng Supreme Court. Ngayon, nung pinirmahan ba nila yon bago ba sila pumirma? Were this congressman given opportunity o ample time to examine the impeachment complaint? Kasi kung hindi, basta sila pumirma lang, eh bawal yun. That is grave abuse of discretion on their part. Pang-aabuse yun sa kanilang tungkulin. Kaya yun ang gustong malaman ng Supreme Court. At kung atin pong babalikan ang mga balita tungkol dito, eh wala pong ganun talaga na nangyari sa mababang kapulungan. Basta ipinail yun, in-standby lang doon, inintay kung kailan magkakaroon ng maraming perma. So, ibig sabihin po doon, hindi sila basta nagbasa, basta, o sige, nag 150 million ka, o perma. Kaya nga po, ang hinihingi ng Supreme Court is under oath. Kasi, kung mapapatunayan na walang ganon, at sinabi nila na mayroon, they can be liable for perjury. Kaya ang hiningi ng Supreme Court, ayon sa balita, all these answers to the query of the Supreme Court should be under oath. Pinanumpaan sa harap ng isang abogado kung sino mang official authorized to administer oath. So that when it is found later na panay kasinungalingan ang sinasabi, they could be answerable for perjury. Kaya ito pong ginagawa o ginawa ng Supreme Court sa pag-i-issue ng kautusan both to the House of Representatives and the Senate, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ito po ay ayon sa saligang batas, in consonance with the judicial review power of the Supreme Court to determine whether or not grave abuse of discretion has been committed by both chambers. Kaya po yung mga sinasabi ng iba na ito di umano ay paglabag sa saligang batas, huwag po tayong maniwala. Katulad ng sinasabi ni De Lima na unconstitutional daw. Siya pa ang magsasabi na ang ginagawa ng Supreme Court ay unconstitutional, and becoming for him as a lawyer to say that. Panluloko po yan sa sambayan ng Pilipino. Hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi niya alam o hindi niya naintindihan ang kanyang sinasabi. So dito po makikita natin na talagang halip na iparating sa sambayanan kung ano talaga ang katotohanan tungkol dito sa impeachment complaint, marami pong mga misleading statements na talaga namang sinasadya, deliberate on the part of the members of the House of Representatives upang ang layunin lang naman ay i-mislead ang sambayanan at palitawin na ito talagang si BP Sara ay may kasalanan. So it is more of mental conditioning rather than telling us what is really the truth about this impeachment complaint. Inuulit po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na ang ugat po nito, ang impeachment complaint, the primary reason is accordingly the misuse of public funds by the office of the President
and the sum of 125 million, which according to news ay binigyan na ng clearance ng COA o ng Commission on Audit, sapagkat based on news, the Commission on Audit has issued unqualified opinion. Na ibig po sabihin, based on their audit, the OBP has complied with all the requirements, the auditing requirements, showing that there is no anomaly or there are no anomalies with respect to spending of public funds by the same OBP. And based on news, consistent daw po ang ganitong report ng OBP from 2022, 2023, and the last is 2024. That being the case, masasabi po natin na walang ebidensya for anomalies. Because as we have said, only the COA, being the proper agency, has the competence to tell as to whether indeed a public funds has been misused by any government official or government agency. So much so na kapag sinabi nila na wala namang anomalya, ay wala, papipilitan po na i-adapt ng impeachment court ang ganyang opinion ng COA, because only the COA is given by the Constitution the authority to audit government funds, regardless of whatever the House of Representatives says through the Quadcom or Committee on Good Governance or TRICOM, whatever. Wala pong bisa yan kung ang report nila ay pinabubulaanan ng COA, sapagkat only the COA report shall be considered an official report relative to the issue. Pagdating po sa mga sinasabing anomalya o malversation of public funds, COA lamang po ang pwede magsabi na mayroon o wala. Mayroon o walang anomalya sa paggamit ng public funds. Kung ano man po ang sasabihin ng COA relative thereto will official, and that should be adopted by all official or by all agencies of the government, sapagkat sila po ang binigyan ng kapangyarihan na saligang batas para mag-audit tungkol sa pera ng gobyerno. At mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, inuulit-ulit po natin na kung ang nais talaga ng Kamara na maprotektahan ang pera ng bayan, kung kaya sila nag-file ng impeachment complaint laban kay BP Sara, disin sana'y mas marami pang dapat silang tingnan na mas malaking halaga na nawawalang pera ng pamahalaan, na dapat ito ang tingnan ng House of Representatives. Ano po to? 4.5 billion confidential funds of the Office of the President. That is yearly. Maharlika funds, 200 billion. Hindi natin alam kung ano na nangyari sa pera nito. 550 billion sinasabing ginastos sa mga
flood control projects na wala namang nakikitang proyekto. PhilHealth, 90 billions at marami pa pong iba. Sabi nga, narinig natin, inuulit natin, narinig natin kay Atty. Topacio. Confidential funds ng DILG with John B. Cremulya as Secretary, 500 million. DOJ with Crispin Cremulya as the Secretary, 500 billion o 500 million. In other words, ikumpara mo sa 125 million confidential funds ng OBP na dahilan kung bakit mayroon ngayong impeachment. Napakalaki po ng kumbaga discrepancy. Hindi natin makita ang logic na bakit kung gusto mong pangalagaan ang pera ng gobyerno, bakit dito ka nagpo-concentrate sa 125 million na dapat ang tingnan mo ay yung mga malalaking pera na nawawala. Another thing, mga kabarangay, mga kababayan,